Oh, what's up mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Meron na naman tayong pag-uusapan dito sa ating channel mga kabayan. Aba, ito si Bersamin mga kabayan. May bago na mga pahayag, no? Alisin nyo daw mga kabayan sa isip ninyo, no? Sa isipan natin na sila'y may kinalaman dyan sa mga blankong papel na yan na napirmahan ng ating napakagaling na Pangulo mga kabayan. Sos, ito na mga kabayan ang sinasabi, ano? Ay bakit kasi pumiyok agad si Bungit? Ha? Bakit kasi si Bungit ay nagpahayag agad, no? Na wala naman daw ganon. Alam ninyo, ito'y trabaho nila, no? Nabusisiin yan mga kabayan. Dapat i-review bago permahan. Kung ito man mga kabayan ay ni-review ni Bungit at nakarating sa kanya na pinirmahan, na napermahan niya na may mga fill in the blanks na, dapat tinanong niya mga kabayan sino nag-fill in the blanks, di ba? O ayan, at saka ito si mga kabayan, si Gadon, aba ay dumadali na naman tapos sinabihan pa nito na mga DDS daw mga kabayan mga bobo at tanga. So pakinggan muna natin mga kabayan itong sinasabi ni Bersamin, at ito'y nagbigay ng pahayag patungkol diyan sa issue na yan, no? Hindi nila ito kayang tabunan mga kabayan kahit pag gumawa sila ng issue dyan sa Quadcom, no? Kahit nag-iingay sila diyan, kahit pa sabihin na naghahamon si Barbers mga kabayan, at ngayon naman mga kabayan iimbestiga, no? Ng Triocom naman ang padali nila, yung mga vloggers daw na narco vloggers. Yan naman daw kay lambubusisiin mga kabayan. So anyway, pakinggan muna natin si Bersamin. Alisin natin sa consciousness ninyo na kami may kinalaman sa mga blank pages na sinasabi ninyo, no? That is why we resented so much yung impression that the president was given a blank check. Wala kaming kinalaman doon sa internal sa Congress yun. And that is why we also respect the boundaries by not commenting kung sino yung to be blamed or not, no? But I'm sure that we did not benefit at all from the blank spaces that are being peddled around. Kaya namin sinasabi na fake news yan dahil binibintang kay Presidente yung pag-fill up, even if that is not what they said, that is the impression they want to give to the public, which is very wrong, very malicious. Kaya I came out with a very strong statement dyan, and the President was very blunt also in saying that whatever the former president was saying about this is a lie. Kita mo mga kabayan, wala daw silang kinalaman, walang kinalaman diyan sa blanco cheque. Wala mga kabayan, sinabi lang yon for example lang mga kabayan, na kung yun daw ay sakali na ganun nga nangyari, talagang malaking paglabag yun mga kabayan sa rules, no? Sa batas mga kabayan. Kita mo, todo deny na mga kabayan. Ay hindi naman sinasabi doon na si Bungit ang pumirma ng blanco o siya naglagay ng mga doon sa blanco mga kabayan. Wala sinabing gano'n ng dating Pangulo at saka si Congressman Ungab, di ba mga kabayan? So ito, pakinggan naman natin itong si Gadon mga kabayan. Aray nagbigay din ng pagmumura question dito sa pinasa niya na complaint, no, sa Supreme Court kay Vice President mga kabayan. So pakinggan naman natin to. Walang notice or walang action ng Supreme Court doon sa disbarment complaint I filed against VP Sara. I expected it because the Supreme Court is anti-Marcos and walang action talaga silang gagawin dyan. And pero sa akin, dahil Marcos loyalist ako, ang bilis-bilis nilang mag-decide. And even for a much lesser offense, binisbar nila ako na mabilis. Dahil kasi Marcos loyalist ako. Ang Supreme Court kasi political din. So ngayon may disbarment case kay Sara, may disbarment case kay former President Duterte. Hindi kikilos ang Supreme Court kasi most of them are appointees of former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya ganyan. Dalawa lang ang hindi niya appointees dyan. Appointees ni Noynoy, si Marivic Leonen at saka si Kagiwa. No? Kita mo mga kabayan
sinisisi pa nito ni Gadon, no, na hindi binibigyan ng pansin ng Supreme Court yung kanya mga pinail at yung pagdating sa kanya ay madali siyang na-disbar, mga kabayan. Ay anong gagawin natin? Eh siyempre, 'di ba? Napansin niyo naman na yung kanyang mga paratang doon ay hindi naman talaga paglalaanan. Sayang lang ang oras, mga kabayan, ng Supreme Court kung papansinin yung kanyang complaint sa ating Vice Presidente at saka sa dating presidente, mga kabayan. Kita mo, 'di ba? Sari-sari na, mga kabayan, ang kanilang gustong mangyari, no? Para lang masiraan ang ating Vice Presidente at ang dating presidente. Yan kasi, mga kabayan, pagka kasi meron kang napapakinabangan, no? Ay doon ka sa napapakinabangan. Ito dating Duterte supporters din mga kabayan, 'di ba? Tapos ngayon nandito na kay Bungit, no? Diyan na siya kampe kay Bungit. Oh, edi ayan, yan ang nasapit niya, mga kabayan. So anyway, no? Ayan lang yung share ko sa inyo, mga kabayan, itong pahayag na to ni Bersamin, no? Tanggi na silang mamamatay, mga kabayan, pagdating dyan sa malaking issue na yan. Dapat talaga dyan ay ituloy, no, or magsampa na ng complaint, no, mga kabayan, para maimbestigahan na yung nangyayari na yan dyan sa mga blankong bycam na yan, no, mga kabayan. Alam niyo, mayroon akong isang kumbaga napansin, no, simula nung napasa, mga kabayan, yung bill na yan, isipin ninyo, bigla na lang tinanggal, no, si Saldico. Baka mamaya, mga kabayan, pagka medyo gipit na ang administrasyon, si Saldico na, mga kabayan, ang ituro. Tapos tayo nito ay di kawawa naman si Saldico. Sa bagay, gamitan lang naman talaga yan, mga kabayan, kung saan sila makikinabang. Ganun talaga. Kita ninyo itong mga makakaliwa, si Raul Manuel, si Castro, sino pa, mga kabayan, yung mga magkakasama na yan, kita ninyo, at pumapabor, no, at pinatutuhanan ni Manuel, mga kabayan, na nakakita siya ng 12 na blanco talaga dyan sa bycam na yan. So tapos itong sina Paulo, mga kabayan, si Congressman Paulo Ortega, kita ninyo, mga kabayan, sinasabi niya doon sa interview na dapat daw ay dagdagan ang budget, mga kabayan, ng Office of the Vice President. Kita mo yan, nagbabali-baligtad na ang mga tulonggis na yan, kasi kita nila, mga kabayan, na lalo ngayon magi-eleksyon ay malabo na silang manalo, mga kabayan. Yung isang congressman dyan, si Dan Fernandez, kita ninyo, nagpapaligo ng manlilimos hindi ko alam, mga kabayan, kung manlilimos, pero nagpapaligo ng lalaki sa tabi ng kalsada at nagwawalis, no? Nagwawalis ng kanal, mga kabayan. Kita ninyo ang ginagawa ng mga hipokritong politiko. At saka napapansin ninyo ay ngayon, mga kabayan, napakalalaki, no, ng gastos ng mga tatakbo, no, ngayong midterm election. Talagang bilyon, mga kabayan, ang ginagastos. Pagka ganyan, mga kabayan, ang ginagastos sa sobrang lalaki, asahan na ninyo na malaki ang bawi niya sa pondo ng bayan. Kaya kailangan, mga kabayan, ay mag-isip-isip kayo ngayong midterm election. Huwag nyo nang iboto yung mga tulonggis na nandyan, na nakikita ninyo na mga masasabi natin, mga kabayang, walang silbi sa bayan, kundi manira ng kapwa at hindi nagtatrabaho. At ang pinag-iigay, mga kabayan, ay pera ng sambayan ng Pilipino. So see you, mga kabayan, sa susunod na video natin, at adyo sa inyo, mga kabayan.